Ang larawang ito ay dumating sa daigdig halos 1 oras matapos kunan. Hindi tao o satellite sa orbit ang kumuha nito. Ang litratista ay nasa ibang mundo. Narito ang unang totoong larawan sa kasaysayan na kuha ng aparato mula sa ibabaw ng malayang planeta. Ang mas kamangha-mangha ay hindi ang itsura nito, kundi ang hirap na dinaanan ng mga inhinyero para makuha ang larawan. Ang paglalakbay sa kalawakan ay tunay na maituturing na pinaka-popular na paksa sa siyensyang piksyon. Isipin mo na lang ang isang mundo kung saan ang ating teknolohiya ay nagpapahintulot sa atin na maglakbay sa kalawakan sa bilis ng liwanag. Ibig sabihin, humigit kumulang 299 na milyon, 792,458, 299 na milyon, 792,458 metro bawat segundo. Saan tayo pwedeng pumunta at gaano tayo kabilis makakarating doon? Ipagpalagay natin na mayroon tayong teknolohiya ng bilis ng liwanag, gaano kabilis tayo makakarating sa iba't ibang bahagi ng kilalang kalawakan. Ano ang pwede nating gawin habang nagbibiyahe? Buwan. Ang distansya papunta sa buwan ay maaaring malampasan sa loob ng 1 segundo at 28 sentimo. Hindi mo pa nga magagawang pumikip. Venus. Malalampasan natin ang distansya sa 2 minuto at 20 segundo Venus. Baka sa oras na yon, kumulo na ang tubig sa takure mo. Mars. Sa 3 minuto, kaya mong gumawa ng saa para sa sarili mo, pero malamang hindi mo ito magagawa kasama ang iba. Merkuryo. 4.5 minuto at nasa naglalagablab kang impyerno sa Merkuryo. Pero maganda naman ang tanawin ng araw dito. Araw. Mag-relax ka, uminom ng tasa ng kape at magbasa ng ilang artikulo mula sa magasin sa loob ng 8 minuto. Jupiter. Isang episode ng paboritong animated series at mabilis lang lilipas ang 32.6 na minuto ay mabilis lang lumipas. Saturn. Panurin mong muli ang huling episode ng Game of Thrones. Meron kang humigit kumulang 1 oras para manood at mainis sa ending ng serye. Uranus. Manood ng isang pelikula sa Panginoon ng mga Sing Sing Trilogy o ilang Game of Thrones episodes. Mayroon kang 2 oras at 25 minuto. Neptuno. Halos 5 oras, isipin mong nasa tren ka. Editor ng mga subtitle, Semkin. Tagapagsuri, Pluto. 5 oras. Makinig ka ng musika, mag-drawing ka, o kaya matulog ka na lang. Proxima Centauri. 4 na taon at 4.2. Marami kang oras. Magkapamilya ka, magpalit ka ng ilang trabaho. Galactica Andromeda, 6 na taon at 6.75 times, 10 sa ikapitong antas ng taon. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang mamatay ang mga dinosaur, mga 65 milyong taon na ang nakaraan. Mas mahaba pa ito kaysa sa paglalakbay sa bilis ng liwanag papuntang Andromeda. Hangganan ng kilalang universo, 11.3 beses 10 sa ika-11 kapangyarihan na taon. Mahirap man isipin pero ang bilang na ito ay mas marami pa kaysa edad ng ating galaksya. Ngunit tandaan natin, haka-haka pa lang ang bilis ng liwanag at wala pang teknolohiya ang tao para rito. Kahit seryoso nating palalimin ang kaalaman sa pisika, kimika at astronomya, malamang mapipilitan pa rin tayong mabagal pag-aralan ang solar system. Buwan. 3 araw lang. Mukhang kaunti lang, pero alam nating lahat na ang buwan ay malapit at ito ang natural na satellite ng ating planeta. May karanasan na rin ang sangkatauhan sa paglapag sa buwan. Noong Hulyo 24, 1969, ang mga Amerikanong astronaut na kasali sa ekspedisyon ng Apollon 11 ay unang beses sa kasaysayan na tumingin sa daigdig mula sa ibabaw ng ibang mundo. Venus. Maghintay ng 15 buwan at mapupunta ka sa isa sa mga pinaka-di mapagpatuloy na planeta sa ating solar system. Mars. Aabutin ng mga 7 buwan ang paglipad papuntang Mars, pero maaring humaba pa ito depende sa layo ng pulang planeta. Jupiter. Maaring pagdudahan ang halada ng gas giant sa hinaharap ng sangkatauhan.
Pero ang interes sa mga buwan ng Jupiter ay talagang napakalaki. Abot ng halos 6 na taon ang biyahe papuntang Europa na pinatunayan ng probeng Galileo ng NASA. Merkuryo. Ang Amerikanong interplanetaryong istasyon na si Messenger ay nakarating sa Merkuryo matapos ang 6.5 taon. Natapos ang paglipad nito noong 2015 at bumagsak ang istasyon sa ibabaw ng nagbabagang planeta. Saturno. Ang automatikong istasyong Cassini ay nakarating sa Saturno at nasuri ang ilang buwan nito sa loob ng 7 taon. Umalis ang istasyon noong 1997 at lumapit ito sa mga buwan ng Saturno noong 2004. Kagiliw-giliw matagumpay na lumapag noon ang lander na Huygens sa Titan. Matapos ang kanyang mga siyentipikong tagumpay, nagsagawa ang sasakyang pangkalawakan ng ilang pagwawasto sa orbit nito sa paligid ng Saturno. At noong 15 ng Setyembre, 2017 pumasok ito sa kanyang atmosfera upang manatili roon magpakailanman. Uranus. Ang Voyager spacecraft ay umabot sa Uranus matapos ang halos 8.5 taon. Neptuno. Gusto mo bang pumunta sa Neptuno? Abutin ka ng 12 taon. Pagkatapos mismo ng pagkikita sa Neptuno, lumihis ng landas ang aparatong Voyager 2. Ngayon, patungo na siya sa labas ng sistemang solar. Pluton. Ang bagong horizonte na otomatikong istasyon ay nakarating sa Pluton matapos halos 9.5 taon. Aabutin ng 40 taon ang pagpunta sa dulo ng sistemang solar at 80,000 taon bago marating ang pinakamalapit na bituin, ang Proxima Centauri. Ang misyon sa Andromeda Galaxy ay abot ng 749 na milyong milya. Paano naman ang tungkol sa paglalakbay papunta sa hangganan ng kilalang universo? Ang mga siyentipiko ay theoretical na nagtataya ng 225 trilyong taon. Ngunit hanggang ngayon, di pa rin natin nalalampasan ang bilis ng liwanag. Paano natin naaralin ang mga planeta ng ating sistema o kahit ang mga kalapit na bituin na sistema kung ganito tayo kalimitado sa paraan ng paglalakbay sa kalawakan? May pag-asa tayo sa mga siyentipiko ng hinaharap. Sino pa ba kung hindi sila ang tutulong gawing isang tunay na daanang mas mabilis pa sa liwanag ang universo? Noong malayong taong 1997, isang spacecraft na tinawag na Cassini ang inilunsad mula sa daigdig. Dumaan siya sa dilim at katahimikan patungo sa higanteng Saturno na may makukulay na singsing. Noong 2004 lamang narating ang destinasyon at nagsimula ang gawain ng pangangalap ng datos na pinlano ng mga astronomo sa daigdig. Lumipas ang mga taon at ngayon ang nag-iisang artipisyal na satellite ni Saturno ay malapit ng mamatay. Marami ang gustong malaman ang hinaharap at kung kailan ang huling sandali ng kanilang buhay. Pinagpasyahan na ng mga gumawa ng Cassini ang isyung ito noong huling bahagi ng nakaraang siglo bago ilunsad ang probe. Ang itinakdang petsa ng kapalaran ay sa 15 ng Setyembre 2017. Anong nagawa ng maalamat na sasakyan sa panahong yon? Sa pag-aaral ng Saturn, singsing at mga buwan nito, nadiskubre ni Cassini ang maraming detalyeng di natin makikita sa iba. Mga lawa sa ibang planeta. Halimbawa, sa Titan, ang pinakamalaking buwan ng Saturn, nakita ng probe ang mga lawa ng methane. Ito lang sa ngayon ang natatanging lugar sa solar system na may kakaibang anyong tubig, bukod syempre sa daigdig. Yellow asteroid. Sa maliit na buwan na parang asteroid na Piba, natuklasan ni Cassini ang mga puting batik na parang yelo. Pero ito ang mga hindi gaanong mahalagang natuklasan. Ang pinakakakaiba at hindi may paliwanag ay ang tinatawag na mga tinik sa mga singsing ng Saturn at ang mga tunog ng planeta. Mga tinik ng Saturn. Sa una, tinutukoy ang mga di may paliwanag na guhit na may lapad na 100 at habang 20,000 kilometro na tumatawid sa singsing ng higante. At lumilitaw ang mga ito sa kakaibang regularidad. Nakita ito ng mga Voyager nang dumaan sila malapit sa Saturn noong early 1980. Pero mula 1900 at 1978 hanggang 2004 hindi nakita ang mga tinik. Ipinaliwanag ng 30 eksperto mula sa iba't ibang bansa ang misteryo ng mga biglang lumilitaw at mabilis nawawalang istruktura. Ayon sa mga astronomo, sanhi ito ng malalakas na kidlat sa Saturn na di matutulad sa daigdig.
Ayon sa kanila, ang mga kumpol ng elektron ay bumabangga sa istruktura ng mga singsing na siya nagdudulot ng paglitaw ng kakaibang mahahabang guhit. Hindi malinaw ang ibang detalye pero ito lang ang paliwanag sa pangyayari. Isa sa mga ganitong mapaminsalang pangyayari, isang kidlat na tumawid sa planeta ay nakuna ni Cassini noong kanyang misyon. Saan nanggagaling ang tunog? Pangalawang kakaibang pangyayari ay ang tunog mula sa dambuhalang gas na bola. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga radio signal na ito ay nagpapakita ng komplikadong pag-ikot ng Saturn. Ang mga polo ng planeta ang lumilika ng mga radio wave. Hindi maririnig ng tainga ng tao ang mga tunog, pero iniba ni Cassini ang mga ito para maging posible yon. Ang tunog ay parang ugong ng hangin sa disyerto o hindi maintindihang nakakakilabot na himig. Bukod pa ron, natuklasan ng probe ang maraming bagong maliliit na buwan na malamang ay nahuli ng napakalakas na grabidad ng planeta, pati na rin ang isang napakalaking heksagono na may lapad na 25,000 kilometro. Ito ang tinatawag na higanteng heksagono, isang lokal na bagyo. Matagal nang inoobserbahan ng mga tagalupa ang fenomenong ito gamit ang spacecraft mula pa sa unang Voyager mission, mahigit 25 taon na ang nakalipas. Masinuri ni Cassini ang estruktura. Isang higanteng ipu-ipo ang umiikot sa malaimpyernong sayaw sa ilagang polo ng planeta. Ang kakaibang hugis nito na di karaniwan sa mga ipu-ipo sa daigdig ay matagal nang palaisipan sa mga siyentipiko. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin muling liktyain ang ganitong uri ng pangyayari sa mga kondisyon ng laboratorio. Ang sanhi nito ay itinuturing na ang magkakaibang bilis ng hangin sa loob ng kahangahangang estruktura. Sa huling buwan ng buhay niya, abala si Cassini sa Enceladus at natuklasan sa mga geyser nito ang molecular hydrogen at microelemento na nagpapahiwatig ng hydrothermal na bukal sa karagatan ng Enceladus. Nagbibigay ito ng hinuha sa posibleng buhay ng bakterya sa nagyayalong buwan. Sa ngayon, ang aparato ay nasa unang ikot sa 22 pag-ikot sa paligid ng higante na matatapos sa paglubog at pagkasira ng sonda sa atmosfera ng Saturn. Planado ito ng mga siyentipiko para maiwasang madala ang bakterya mula mundo sa mga buwan ng Saturn. Kahit matapos ang sterilisasyon ng aparato, posible pa rin ito mangyari. Sa huling ikot niya, aaralin ni Cassini ang mga singsing mula sa loob at lilipad ng 300 kilometro mula sa pinakaloob na gilid ng mga ito. Kahanga-hanga talaga ang mga larawang ipinadala ng aparato. Nakakatakot na bagyo, maliliit na buwan sa harap ng dambuhalang Saturn at maliwanag na singsing na mabilis umiikot sa planeta. Pinakamahalaga, ang daigdig ay kumikislap bilang malayong bituin sa madilim na langit ng dambuhalang gas planetang ito. Matatapos na ang misyon pero tuloy ang pag-unlad, hindi mapipigilan. Balang araw, hindi mga mekanikal na mata ng robot kundi buhay na mga mata ng tao ang makakakita sa lahat ng ito. Naniniwala ang Hubble Channel sa inaharap. Sumali kayo! Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang tao na nabigyan ng misyon na baguhin ng matindi ang buhay ng sibilisasyong panlupa. Si Elon Musk ay isa sa ilang siyentipiko na napakaproduktibo sa mga ideya na talagang namamangha ang publiko sa kakaiba niyang paraan ng pag-iisip. Ang henyo ay may kakaibang pananaw sa mundo. Sapat ng patunay ang kanyang mga pahayag at proyekto. Halimbawa, kamakailan lang sinabi ni Elon sa press na naniniwala siyang ang mundo ay isang computer game simulation. Ang manlalaro lang ang nagdedesisyon kung kailan matatapos o magbabago ang artificial na realidad. Sang-ayon ka ba? Kahit hindi ito totoo, gising na ang imahinasyon ng mga nakikinig. Nababahala rin ang mga bilyonaryo sa ekolohiya at pagpapatupad ng makabagong teknolohiya. Patunay dito ang Tesla na dekuryenteng sasakyan, ang napakabilis na Hyperloop, ang paglika ng pandaigdigang solar panels, ang pagpapaunlad ng urban farming, at ang pagbuo ng Powerwall na baterya na kayang alisin ang sangkatauhan sa pag-aasa sa enerhiya. Ilang beses na ring nilinaw ni Elon Musk na mali ang isip ng iba na para lang sa pagbisita sa ibang mundo ang SpaceX. Magagamit ng mahusay ang mga barko sa ating planeta. Halimbawa, mararating mo ang mga lugar na dati mas matagal ang biyahe sa loob lang ng kalahating oras pagkatapos lumipad. Pero ang talagang pinakakumakiliti sa imahinasyon ng mga tao ay ang hinaharap na kolonya sa Mars at lahat ng kaugnay nito.
Kamakailan, ipinakita ni Elon Musk ang spacesuit at inilathala ang larawan sa Instagram. Sinabi ng siyentipiko na ito ay isang gumaganang modelo na subukan na sa vacuum at na-expose sa dobleng presyon. Binanggit ni Musk na napakahirap pagsamahin ang teknolohiya at estetika sa isang produkto. Ang kasuotan ay dinevelop kasama ang NASA at idinisenyo ng sikat na Hollywood artist na si Jose Fernandez. Dahil sa kanyang galing, lumitaw sa screen ang mga karakter tulad din na Iron Man, Batman at taong gagamba. Itong spacesuit na ito ang planong gamitin para sa mga astronaut na lilipad sakay ng Dragon papuntang ISS. Ang kasuotan ay may kasamang komportableng helmet na may malawak na anggulo ng paningin, magaan na sapatos, ergonomic na guwantes at malalambot na bahagi sa ilang parte ng suit para mas malayang makagalaw ang mga kosmonauta. Ang spacesuit na ito ay ginawa para iligtas ang buhay ng kosmonauta kung magka-decompression sa sasakyan. Hindi sapat ang spacesuit para makalipad kahit saan, kaya sinimula ng pagbuo ng reusable at malakas na rocket na BFR. Narito ang ilang maikling impormasyon tungkol sa natatanging aparatong ito sa kasaysayan ng planeta. Mga sukat. Ang diameter nito ay 12 metro at ang taas ay 122 metro. Katumpakan. Hindi na kailangan ng mga suporta ng raketa dahil ang katumpakan ng paglapag ay napakaayos na, ang sasakyang pahimpapawid ay agad na lumalapag sa mismong launch mount. Komposisyon. 2 yugto ang bumubuo sa BFR. Maaring paulit-ulit gamitin ang unang bahagi at maglunsad ng iba't ibang module sa orbit tulad ng shuttle at mga tanker na pang-refuel. Ang pangalawa ay mismong barko kung saan mayroong hermetikadong seksyon na may 40 pasaherong kabina, kainan at imbakan. Panggatong. Ang barko ay may 4 na tangke ng panggatong, 2 rito ay nakahiwalay at partikular na ginagamit para sa paglapag sa Mars. Mga makina. Ang raketa ay nilagyan ng mga makinang Raptor na gumagamit ng oxygen at methane. Kapansin-pansin na ang ginamit na panggatong ay hindi tinatapon, kundi binabalik sa combustion chamber upang ibigay ang natitirang enerhiya. Dahil siyam ang makina, hindi maapektuhan kahit masira ang isa, makakalapag pa rin ang barko. Mga pakpak. Ang raketa ay may natitiklop na pakpak mula sa solar panel. Kailangan ito para sa tamang paglapag sa Mars. Pagkalabas sa kalawakan, kailangan lagyan ng gasolina ang module dahil sa bigat ng karga at mauubos agad ang gasolina. Espesyal na tanker ang ginagamit sa muling paglalagay ng gasolina at inilalagay ito sa orbit gamit ang BFR rocket. Sa taong 2022, planong magpadala ng 2 barko ng ganitong uri papuntang Mars. Bawat isa ay magdadala ng 100 at 50 toneladang kargamento pero walang tao. Sa 2024, lilipad na ang mga unang kolonista sa pulang planeta. Mangyayari lang ito kapag natukoy ng eksakto ng 2 naunang misyon ang dami ng tubig na magagamit ng mga tao. Akala mo ba ito'y kailangan para hindi mamatay sa uhaw ang mga kolonista? Hinding-hindi. Unang dapat gawin sa Mars ay mag-organisa ng pagkuha ng panggatong, kukuha ng oxygen at methane sa atmosfera at hydrogen mula sa tubig. Mukhang sobrang fantastiko na mga itinakdang panahon. Pati na rin ang 2022 at 2024 na taon. Lalo na kung isa sa alang-alang na posible lang maglunsad mula sa daigdig papuntang Mars isang beses lang tuwing 25 buwan dahil sa mga detalye ng posisyon ng ating mga planeta. Kaya, ang mga barkong ipapadala sa Mars ay dapat may tig-100 tao at maraming kargamento. Dahil sa pulang planeta, kailangang magtayo ang mga kolonista ng isang tunay na lungsod na may lahat, mula steel mill hanggang pizzeria. Ayon kay Musk, ang ganitong lungsod ay magiging perpektong gumagana at kayang suportahan ang sarili nito sa lahat ng pangangailangan kapag umabot na sa 1 milyong katao ang populasyon. Susunod ay simpleng kalkulasyon. Kung isang barko lang ang bumibiyahe sa daigdig Mars kada 2 taon, aabot ng 10,000 biyahe para mailipat ang 1 milyong tao sa Mars. Plano pa rin ng SpaceX na magtayo ng 1,000 ganitong barko. Sa paraang ito, aabot sa 1 milyon ang populasyon ng kalapit na planeta Patnapu hanggang 100 taon matapos ang unang biyahe. At ayon kay Musk, hindi na raw ganun kalayo ang panahon bago ito mangyari. Gaano katagal ang biyahe? Ang paglipad sa bilis na 6 na kilometro bawat segundo ay aabot ng 80 araw sa hinaharap, maaring umikli ito hanggang 30 araw.
Isipin mo, ang paglalakbay papunta sa kalapit na planeta ay kasya na sa karaniwang bakasyon. Dapat masaya at kapana-panabik ang paglalakbay. Dapat idisenyo ang kompartamento ng tripulante at pasahero para pwedeng maglaro sa zero gravity na parang lumulutang sa hangin. May mga pelikula, silid lektura, kabina at restaurant doon. Tiyak na masaya ito. Inaakit tayo ni Elon Musk sa pulang planeta. Kahit ganon, ang paggawa ng BFR ay natatanging pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Wala pang nakalipad gamit ang siyam na makina. Wala pang nakalapag ng ganon ka-eksakto. Walang rocket na nagamit ng ulit. Pinakamahalaga, wala pang tao ang umalis ng planeta nang matagal o lumayo gaya ng planong Mars colonization. Iba-iba ang opinyon ng publiko. May mga nagdududa at mga sabik, pero si Musk ay siguradong magtatagumpay. Ayon sa kakaibang taong ito, magkakaroon ng mga pabrika, tirahan at pizzeria sa Mars sa malapit na hinaharap. Malamang, lahat ng ito ay ilalagay sa ilalim ng lupa dahil ang antas ng radyasyon ay mabilis napapatay sa mga nakatira sa mga lugar na nasa ibabaw. Natutuwa ang mga siyentipiko pero nagbabala rin sila na delikado at nakamamatay ang unang paglipad. Sabi nila, hindi rin naman pinakamasamang lugar ang Mars para mamatay. Malamang, marami pa tayong maririnig na bagong ideya mula sa progresibong taong ito. Tandaan natin na si Columbus ay tinawag ding baliw noong kanyang panahon. Hindi rin simple ang mundo kahit sa unang tingin. At kung susubukan nating lumalim pa ng kaunti sa mga detalye ng pagkakabuo nito, nagiging malinaw na halos wala talaga tayong alam tungkol dito. Dahil dito, maraming teorya ang lumitaw tungkol sa pinagmulan ng universo sa anyong alam natin ngayon. Sa lahat ng ito, pinaka-exotiko at mahirap intindihin ang teorya ng string. Ito ay nakabatay sa pagsasama ng quantum mechanics at teorya ng relativity na ang mga batas ay malaki ang pagkakaiba at kadalasan ay taliwas sa isa't isa sa tradisyonal na pisika. Kung pagsasimplehin, ang mga particle ng bagay sa universo ay nahahati sa fermion, electron, neutrino at mga katulad nito at boson. Kaya nga, ang mga particle ng bagay na ito at ang kanilang mga kamag-anak mula sa grupo ng boson ayon sa teoryang ito ay nagmumula mismo sa pag-uga ng ultramikroskopikong mga cosmic string na bilyong beses na mas maliit kaysa proton na nakakalat sa kalawakan. Gumagalaw ang kanilang mga formasyon sa kalawakan ng mas mabilis sa liwanag na ayon sa orthodox na agham ay imposible. Sabi ng mga pisiko, ang mga string ay gawa sa tachyon, mga particle na may haka-hakang masa na halos imposibleng mapatunayan kahit sa hinaharap. Malaki ang pag-asa na ibinibigay sa teorya ng string dahil itinuturing itong kandidato para sa bakanteng posisyon ng teorya ng lahat na matagal ding pinag-aralan ni Einstein sa loob ng maraming dekada. Mukhang maayos sa matematika, pero sa aktwal na gawain may lumalabas na problema. Sa apat na dimensyong espasyo, hindi gumagana ang teorya ng string. Para magtagpo ang lahat ng piraso ng palaisipan, kailangan ng 10 hanggang 26 na dimensyon. Para sa atin na nakakakita ng lahat sa 3D sa oras, halos imposible itong isipin. Saan napupunta ang 6 na dimensyon kung 10 lang ang kabuuan? Ayon sa teorya ng string, maari silang mawala sa ating paningin sa daan-daang bilyong paraan. Anong ibig sabihin nito sa totoong buhay? Ibig sabihin nito, merong walang katapusang bilang ng mga universo sa paligid natin na may iba't ibang katangian, pisikal na batas, sukat at iba pa. Ngunit hindi sila nagsasapawan sa ating mundo. Halimbawa, sa isa sa mga iyon, maaring may 2 vektor ng oras. Isipin mo ang isang 2-dimensional na pangyayari sa oras. Parang kabaliwan ito para sa isang tao na nabubuhay sa ating mundo. Akala natin ng oras ay dumadaloy mula nakaraan papunta hinaharap at ang kasalukuyan lang ang tunay na umiiral. Pero isinasalang-alang ng teorya ng lahat ang realidad ng nakaraan, hinaharap at kasalukuyan. Nakikita lang ng tao ang isang bahagi na parang hinugot mula sa dilim ng ilaw ng lampara. Ibig sabihin, kung sa isa sa mga alternatibong universo ay may 2 time axis, ang tagamasid kapag nagtagpo ang mga ito ay makakakita ng kakaibang pangyayari, ang ganap na paghinto ng oras. Paano nabubuo ang trilyong universo?
Ayon sa teorya ng string, ang mga one-dimensional na membrane o multidimensional na brain ng M-teorya ay nagbabanggaan paminsan-minsan kaya nagkakaroon ng mga bagong mundo sa megaverso. Pero ang mas nakakagulat pa, hindi lang yon, kundi ang katotohanan kung iisipin mo, halimbawa, ang isang 10-dimensional na mundo, dapat naroon ang lahat ng posibleng pisikal na batas at mga partikulo. Kaya sa ika-10 dimension mismo, nag-oscillate at minsan nagbabanggaan ang mga string. Pero hindi ibig sabihin na ang isang string ay sabay-sabay na umiiral sa bawat universo, pati sa ating mundo. Napakahirap mabuhay na dala ang kaalamang ito. Habang naglalakbay ang tao mula kapanganakan hanggang kamatayan, hindi niya kayang pigilan ang pag-iisip. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang paglitaw at pagkawala ng mga bagong teorya. Marahil sa nag-aalab na imahinasyon ng tao, lilitaw ang tamang teorya na magpapaliwanag sa kaayusan ng mundo ng malinaw at simple tulad ng makabago. Inanyayahan ng Channel Habal ang inyong opinyon, like, subscription at suwestiyon sa mga paksang nais ninyong mapanood sa susunod na video.